Magandang araw mga idol ko. Alam niyo ba na napakaraming benepisyo ang hatid ng Gum Oro Live Vaccine para sa ating mga alagang manok? Hindi lang ito basta bakuna, kundi isang malakas na proteksyon para sa kanilang kalusugan. Karamihan sa atin lalo na sa mga baguhan ay hindi gumagamit ng kahit anong uri ng pangbakuna sa ating mga alaga. Stop it. Get some help. Dagdag gastos nga lang ba ito? O dagdag income sa atin? Malalaman mo ang sagot sa last part ng video ito. Disclaimer lang mga idol ko. Itong ibabahagi ko ay base lamang sa aking karanasan at syempre sa nilalaman ng maliit kong utak. At bago tayo mag-umpisa mga idol ko, baka naman at pa-like na rin ang video ito. Salamat. Tara, let's go. Simulan natin sa una, pinipigilan nito ang Gum Oro disease, kilala rin bilang infectious bursal disease o IBD. Ito ay isang nakamamatay na sakit na umaatake sa immune system ng ating mga manok, kaya't lalong nagiging malapit sila sa sakit at sa iba pang mga impeksyon. Sa pagbabakuna, binibigyan natin sila ng proteksyon laban dito. Pangalawa, dahil napipigilan ng Gum Oro, mas lumalakas ang kanilang resistensya. Ito ay nagreresulta sa mas malakas na immune system na kayang lumaban sa iba't ibang uri ng sakit. Pangatlo, ang mas malakas na immune system ay nangangahulugan ng mas mababang mortality rate o mas kaunting bilang ng namamatay na manok. Malaking bagay ito para sa ating mga small backyard raisers at commercial farmers. Okay. Pang-apat, ang mas malusog na manok ay mas mabilis at mas maganda ang laki. Ang magandang epekto, ito ay direktang nakakaapekto sa kanilang body weight gain. Pang-lima, dahil mas malusog sila, mas maganda rin ang egg production. Bakit ko nabanggit ang layer o paitluging inahin? Dahil pang 12 days o week old lang ang Gum Oro Live Vaccine. Depende sa vaccine program, bakit nadamay ang mga inahin. Kasi sa experience ko mga idol, yung mga natirang Gum Oro vaccine, ay pinapainom ko sa may mga edad kong breeders. Yung mga magiging sisiw nila ay malalakas parent. O di ba napaisip ka rin idol, kung adapted pa ba ng magiging sisiw nila ang immunity laban sa bursal disease? Para sa akin ay oo. Naobserbahan ko yan sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan yung mga sisiw ay mas malalakas at hindi sakitin. Kahit walang Gum Oro vaccine, pasintabi po sa mga professional dyan. Comment down below kung ilang taon ba o ang saktong itinatagal ng vaccine sa katawan ng ating mga alaga. O baka tamang hinala lang ako. Pang-anim, ang pag-iwas sa sakit ay nangangahulugan ng mas kaunting gastusin sa gamot at treatment. Malaking tipid ito lalo na sa mga baguhan pa lang. Hindi rin biro ang presyo ng mga gamot, lalo nang kung ang pagagalingan mo ay daan-daang manok. Pang-pito, mas maganda ang feed conversion ratio. Ibig sabihin, mas kaunting pakain ang kailangan para sa tamang timbang. Kung sobrang takaw naman at ayaw tumaba baka maraming nang bulate yan. Purgahin muna yan. Pang-8, mas masarap ang magiging karne ng manok at ang magiging itlog nito, kung ang manok ay hindi nanggaling sa sakit. Pang-9, ang paggamit ng bakuna ay nagpapatunay ng ating pagiging responsable bilang mga poultry raisers, nagpapakita ng malasakit sa ating mga alaga. At panghuli, ang magandang benepisyo para sa ating mga alaga ay sobrang nakakatulong talaga. Maliit man yan o malaki, mas pinabubuti nito ang ating seguridad para mas maparami mo pa sila. At maiwasan ang mas stressed sa pagkabawas ng ating mga alaga. Sino ba naman ang matutuwa kung araw-araw ay may namamatay sa ating mga alaga?
Para sa vaccine, kung ikaw ay baguhan, ugaliing magtanong sa inyong veterinaryo tungkol sa tamang pagbabakuna. Kung nakaabot ka sa dulo ng videong ito, huwag kalimutan mag-follow and subscribe para updated ka sa mga next video ko. Salamat, ingat and happy farming with heart!